Lalo pang dumami ang mga Pilipino sa Israel at Iran na humiling na mapauwi sa gitna po ng tumitinding sigalot ng dalawang bansa. Nanawagan na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magpasaklolo na sa ating mga embahada. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Tignan ninyo ang lagay namin sa bomb shelter. Siksikan, marami sa kanila ay nakatayo na lang. Ganito ang lagay ng mga Pilipinong nagtatago sa isang bomb shelter sa Israel. Pagka nag-siren, takbuhan na dito sa loob ng bomb shelter sa ilalim. Dahil pa rin yan sa walang tigil na pambobomba sa isa't isa ng Israel at Iran. Pero sa gitna ng sigalot, sinamantala ng mga kawatan ang bahay ng isa sa mga OFW sa bomb shelter na si Shai. Pati kama at ilang gamit sa sasakyan ay tinangay. Pero para kay Shai, mas mahalaga sa kanila ang mabuhay. Dahil pagka marinig mo talagang iba. Ang nasa isip mo lagi, nako, may namatay na naman. At totoo po, sunod-sunod, lalo kung sumasapit na po ang gabi, ay kami nangangamba na. Higit 200 OFW sa Israel ang nagpalista na sa repatriation program ng gobyerno. Bukas naman darating sa Pilipinas ang 26 na OFW at isang turistang naiipit sa sigalot. Sa Iran naman, 6 na OFW at 2 turistang Pilipino ang nagpasa na ng repatriation request para makauwi sa Huwebes. 2 Filipino seafarers din ang nagpadala ng request. Nananawagan naman na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pinoy sa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa ating embahada. Inform them of your situation and do not hesitate to ask for assistance. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Sa huling ulat, research facilities, airport at command and control facilities ng Israel ang tinira ngayon ng Iran. Ganti ito ng Iran ilang oras matapos pasabugin ng Amerika ang kanilang 3 pangunahing nuclear facilities. Halos mabura na nga raw sa mapa ang naturang planta. Ibinida yan mismo ni US President Donald Trump. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Dahil dito, nagbanta ang Iran na gaganti sila sa ginawang pambobomba ng Amerika. Bagay na pinangangambahan ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Kaya nananawagan na rin siya maging sa mga Pinoy sa Amerika na maging alerto. Nagbigay naman na ng suporta sa Israel at Amerika ang ilan nilang kaalyadong bansa gaya ng Australia, United Kingdom, France, Japan at Saudi Arabia. Pero nananawagan silang idaan pa rin ito sa diplomasya. Habang ang North Korea at Russia kinundena ang pagsawsaw ng Amerika sa gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.